Sa kabuuan, naging mapayapa at maayos raw ang takbo ng eleksyon sa bansa. Ayon yan sa AFP at COMELEC. Yan ay sa kabila ng ilang insidente ng karahasang naiulat sa mismong araw ng eleksyon. Makibalita tayo kay Rial Soroche. Nagkagulo sa paligid ng Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City nang lumusob ang ilang taga-suporta ng isang kandidato sa pagkagobernador. Nagalit ang mga taga-suporta ni Ali Midtimbang nang inutos ng COMELEC Anbank na ilipat ang canvassing ng mga boto sa bayan ng Buluan. Ayon sa kanila, baluarte raw ito ng katunggaling kandidato na si re-electionist Governor Toto Magudadato. Tinuyog ang driver ng COMELEC supervisor sa lugar na kumukuha ng election paraphernalia noon. Nasugatan ang driver. Nakiusap ang militar kay Midtimbang na paalisin ang kanyang mga supporter. Pero giit ni Midtimbang, gusto lang daw nila ng maayos na bilangan. Umuwi rin ang mga taga-suporta ni Midtimbang kalaunan. Natuloy naman ang bilangan sa boto ng Buluan. Patay sa pamamaril sa Dinas Zamboanga del Sur ang isang volunteer ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Nasugatan naman ang kanyang 14 na taong gulang na anak na lalaki. Base sa investigasyon, papuntang San Isidro Parish ang mag-inang biktima nang harangin sila ng isang armadong grupo at saka pinagbabaril. Inaalam pa ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Sa gitna naman ng botohan nitong Lunes, nabulabog ang mga bumoboto sa barangay Nagpapakaw sa Matuginaw, Samar. Nang pasukin ng mga armadong lalaki ang isang voting center, sinira nila ang mga vote counting machine. Inilabas nila ito at ang mga balota at saka sinunog. Naisalba naman ang mga voters receipt. Mano-mano na lang daw nila itong bibilangin. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng krimen. Sa Marawi City, Lanao del Sur, 4 ang namatay sa pamamaril sa harap mismo ng isang voting center. Pero hindi naman ito napigilan ang botohan. Bukod dyan, 7 na ang patay sa Lanao del Sur mula noong linggo bago magsimula ang eleksyon. Sa kabila ng mga gulong yan, sa lalawigan, halos payapa naman daw ang eleksyon sa Lanao del Sur. Ayon sa mga otoridad, isang insidente lang ng aberya sa botohan ang naitala sa bayan ng Binidayan. Matapos hindi sumipot ang election officer sa lugar. Ang ilan namang insidente ng pamamaril noong mismong botohan, pananakot lang daw. Relatively, it's normal except for yesterday may mga isolated cases of election-related violence. Pero na-manage naman namin at na-contain namin. Natapos natin yung election sa oras na dapat siyang tapusin. Mapayapa rin ang eleksyon sa Nueva Ecija na isa sa mga areas of concern ng COMELEC. Nasa mahigit 1 milyong boto ang nakanvas sa lugar. Sa buong bansa, maituturing daw na payapa at ligtas sa kabuuan ang eleksyon. Ayon kay AFP Chief of Staff Glorioso Miranda, wala naman daw naitalang matinding banta sa eleksyon. Gayunman, ayon sa Commission on Human Rights, marami umanong insidente sa paglabag sa karapatang pantao ang naitala nitong eleksyon. Kabilang na riyan ang election-related violence at vote buying, pati raw ang reverse vote buying o ang pagbabayad para hindi na bumoto. Kasama rin sa mga karaniwang reklamong natatanggap nila ang online harassment. Rial Soroche, GMA News.